guys! Welcome to my goodness. Today, hindi tayo magbe-bake, but I will show you ano yung pinagkakabalahan ko pag hindi ako nagluluto or hindi ako nagbe-bake. So, akit tayo ngayon dun sa lote namin na maliit lang naman sa bundok dito sa Kupang, Antipolo. So, isang buwan na kami doon na naglilinis. Okay, samahan nyo kami guys. And I'll show you just a glimpse of what I do whenever I'm not busy baking or cooking. And I'll be cooking there, so abangan nyo. We're just walking for maybe 10 minutes. Okay, 15 minutes nandun na tayo sa may bridge. Okay. Muntikan tayo hindi magkasya. Kung nakikita nyo yun, doon tayo pupunta. There. Kinita yung dinadaanan natin kasi ito yung mas mabilis kapag lumalakad lang. So, punta na tayo. Diyos, kinita kasi to. Hindi ito yung usual na dinadaanan ng mga sasakyan. Punta na tayo sa tulay. So, ito na yung paanan ng bundok. Woo! Lakas ng tubig mga tao. Okay, yung tubig na yan galing yan dun sa bundok. Let's go! Kasi wala nang masyadong tao. Malapit na tayo. Pero umuulan. So, malapit na tayo guys. Eto, liliko na kami. Magsha-shortcut lang kami. Hindi kami dadaan sa ilog. Normally, daanan namin is sa ilog. Pero mag-shortcut kami kasi medyo maulan. Kaya, dito kami makikiraan kami sa aming kapitbahay. And that's the mountain. Diyan kami umakyat pagka gusto namin maligo sa malaking ilog. Yan. Pa-slide ditong daan na to. Nakakatawa. O, ito may mga tao. Nagtatakot sila dumaan kasi matarik to eh. So, dyan na yung papuntang ilog na karuktong sa ilog doon sa may amin. Wow! It's so beautiful kung hindi nga lang umaambon. Let's go!
Look at my feet, guys. Thick. Pero okay lang. Hindi kasi ako nag-bota agad. Okay. Tignan nyo guys, yung sinushortcutan namin. Hindi talaga siya daan. Kami lang dumadaan dito. But, it's okay kasi kita niyo may bakod na yan. Yan, yun na yung sa amin. So, kasi mas madali dito. Kahit parang wala kang dadaanan. Okay, so it's 1 hour exactly papunta dito. Yung lakad ko lang ha. Pero kung mas mabilis kong lumakad kaysa sa akin, you can walk this mga 45 minutes. And meron kaming maliit lang na ilog. I don't know if this is ilog, sapa, whatever it is. Maliit siya. Pag tag-ulan, malakas to. Then meron pang isa pang ilog yan. Papunta dun. May crab. Wow! So, nililinis namin ito for like a month already. Kasi masukal to eh. Tapos, isang linggo lang kaming wala. Parang nagbend na yung aming bamboo. Nagbend na siya. Alright, so guys, we're here. Yan. Ito yung likod namin. Ganda, no? Umaambon siya, pero okay lang. Pag nandito kami talaga, dapat ready kang mabasa. Beautiful. Ang daming puno. So, maliit lang talaga siya. Kasi tinetest pa lang namin kung okay at kung kaya namin i-maintain. So, dito itatayo yung kubo namin. So, hindi pa siya naasikaso. Yung bamboo namin, naging masukal na naman. Pero okay lang. So, ayan. Dati napakasukal niyan. So, nalinis na namin. Yung mga konting damo-damo na lang. And look guys. I'm wearing now my boots. Okay, so tingnan natin yung ating mga halaman kasi you are not able to visit this for 1 week. So ang marami sa akin is kamoting kahoy. Ayan. Papaya. I have lots of papaya here. This is my okra. Malaki na siya. Kakatanim ko lang to. 2 weeks pa lang siguro siya. Okra. And nakabakod sa amin ay puro kamoting kahoy. So ayan. Another papaya. Nakapaligid dito sa amin is puro papaya. Ganda na ng okra ko. Okay, may tumubong ampalaya. This is pinya. Pinya to. Ito yung aking tanglad. And this is my calamansi. Ang ganda. This is tanglad also. Naku, medyo naghingalo ang tanglad ko sa kakaulan. Ito. Hindi ko akalain. Tumubo yung sibuyas ko. Akala ko patay na to. Tumubo siya. Oh. I'm so happy. Ito, sibuyas to eh. Tumubo siya Ayun. Akala ko namatay. Kasi ang tagal bago umusbong. So, buhay pala siya. Yung land talaga dito, very fertile. Kasi malapit sa ilog, tapos buhaghag yung lupa. Tanggalin natin yung mga damo. Hindi ko akalain tutubo to kasi akala ko patay na. That one is okra. Tsaka yung mga again, walang katamasang mga kamoteng kahoy kasi nakapalibot yan. I'm so sad with my pechay. Hindi siya umusbong. So, tataniman ko to ulit. Hagisan ko siya ulit. Ayun no. Maliit lang. Pangit. Hindi siya nabuhay. May mustasa. So, this is mustard. Grabe bilis. Actually, nauna pa tong pechay tinanim bago tong mustard. Pero mas naglumaki pa tong mustard ko. Ganyan lang talaga yung pagtanim, isasabog mo siya kasi
para hindi sabay-sabay yung pagtubo or para hindi sabay-sabay yung paglaki. At the same time, may mga mauunang lalaki dyan, pwede mo nang ma-harvest. Tapos pag na-harvest mo siya, lalaki na naman yung mga katabi niya. So, continuous yung harvest mo, hindi yung sabay-sabay. Kasi pagka tinransplant ko to, nahiwa-hiwalay, sabay-sabay itong lalaki. At masyado naman akong maraming mustasa nga anihin. Kailangan, hayaan mo lang siya na dikit-dikit. Kung sino yung mas naunang lumaki, yung ha-harvest mo. And then, pag na-harvest mo yung malaki, yung mga katabi niyang maliliit, yun naman ang tutubo at lalaki. So that's how it is pag gusto mo ng continuous na harvest ng pechay or mustasa. Ito yung mga garlic na tinanim ko. So nag-experiment lang ako. Tinry kong isang bulb lang to ng garlic. Tapos tinanim ko dito. This is 8 pieces actually. Yung iba malalaki na, yung iba late dumubo. Ayan o. But I'm so happy. First time ko magtanim ng garlic. So hindi ko alam kung tutubo talaga siya. Pero tumubo. Ang bilis. I think this is 2 weeks. And then this one, radish. Mga labanos yan. Mabilis din siyang tumubo. Okay. Mamaya ayusin natin. Sili ata ito. Hindi ko pa alam eh, no? Alamin natin pag lumaki na. Ayun, may talong konti. So, either bell pepper ang tinanim ko dito or sili. O siling pangsigang. Yun. So, this is the trellis for my string beans. Yung sitaw. So, kahit 1 week akong hindi pumunta dito, tutubo yan. Kasi mahamog dito at saka laging umaambon. Ayun na, nakita na kami ng mga doggy namin. Mga doggy dito. Okay, later. So, this is my sitaw. Diba? Ang bilis-bilis niya. 2 weeks pa lang to, guys. Ay, naku, may sitaw pa pala dun sa gitna. I-replant ko. Dapat dito siya sa gilid. Kasi, nag-replant ako noon. Wala pa to eh. Hindi pa to tumutubo. So, pagbalik ko, tumubo na siya. Okay. Mamaya ayusin natin. And we're gonna be cleaning up. So, hello guys! Ako, ayan na sila. Teka, huwag kayo dyan sa halaman ko. Dito tayo. Kasi, dito baby. Dito. Ang putik ko na. Tingnan mo, galing ng pagbati niyo. Puro putik na kami. Ito yung mga dog dito. So, pag may dumarating, tumatahaw sila. Pag kami naman, dog yan, daan mo talaga doon sa halaman ko, no? Come here! Pepper! Pepper! Yan, so, yan na, nahulog na. Okay. Tignan mo, binati ako. Puro putik na ako. Damit ko, oh. Grabe. Sige, sige lang. Pag nandito ka talagang dapat ready kang magdumi, magputik. At, ganun talaga. Hindi ka pwedeng mag-arte-arte dito. Okay. I'm so happy with my sitaw. Oh, maakalt na siya. Ito talaga, pinakamabilis tong lumaki ang sitaw. Ito guys, may nakita kaming dito sa lote na this is dragon fruit. So, tinanim ko. Umusbong na siya. Ayan oh, dami na niyang usbong. At saka ito oh. This one also. So, itatali ko na lang yan pag lumaki-laki siya. Okay. And my okra. Ito yung mga okra ko. Ayan, madami akong okra ng tinanim. Sili. Yan. Ito rin sili. Sili and sili. Sili pa. Ito yung talbos ng kamote. Pinapadami ko pa. Okay. This one, kalamansi ito eh. Lago na nung kamote ko. Talbos ng kamote. May papaya. Ito yung
saging. So, gagamitin ko yan for the leaves. Ito, tinanim ko tong saging na to. Yan. Ito, ampalaya din siya. Tumubo na. Ito pa, ampalaya. Patola. Maliit pa lang. Bumagsak kasi. Okay. Ito yung sa katabi lang namin. Maliit. Ayan. Naririnig niyo yan. Turkey. Ayan. So, meron tayong kahit ang patola. Kahit na ganito to, tumutubo pa rin siya. Ang dami niya oh. Dami niyang bubungahin. Ito pa. So, this is our view. Ayan. Meron dong bundok. Naririnig nyo yun. Motorcycle siya. Nakakakit ang motorcycle dito. Ayan, maliit lang. Just 140 square meter yung kinuha ko. Because we're still checking kung kaya namin siyang i-maintain. And ayun, papunta yun sa yan, nakakaakit ang motorcycle. So doon kami pupunta pag naliligo na kami sa malaking ilog. So yung usapan doon sa tuktok, ayun o, si kuya nagsasalita. Maririnig mo dito. Kaya nga pag maingay kami dito, rinig na rinig pala kami sa ibang lugar. Grabe, ang layo nun. Tapos naririnig namin. And then this is our back. Yan, bundok. Bundok to na maliliit lang. Burol. Tanglad. Yan, laki na ng tanglad niya. Sana gumanyan din yung tanglad ko. Okay. So naririnig niyo yung tubig yung meron doon. Dito may ampalaya kami pero hindi na siya namumunga, so babaguhin ko. Hindi na siya. Mga pet siya yun, guys. Mukhang okay naman. Tsaka bok choy. Dito ako nananalbos ng talbos ng kamote. Ito mga sili. Ang laki naman ng sili na to. Parang gusto pa rin ng ganitong sili. Kalalaki. Hindi ito pa siya masyadong maanghang. So ito yung inaintay natin pumula. Sili siya guys. So iba yung kulay niya. Violet. Tapos maririnig niyo yung sound na yun. So meron ding ilog ditong maliit lang. Tapos bababayan dun sa mas malaki pa. Pero malinis yan. Kasi kami lang naman ang gumagamit. Umuulan ng konti kaya medyo murky yung tubig. Malalim to, bumabaw lang kasi nung bagyong Ulysses. Bumaus-us yung lupa. Kaya bumabaw. So, yan ang ating bubungkalin later on. Bell pepper. And then sili. Sili pa ulit. Okay, so guys, pwede na to pang sigang.
Wow, ang lutong ng sitaw. Grabe. Ngayon lang ako naka-ano ng ganitong talagang na sitaw. Fresh from harvest talaga. Ang lutong na. Na? Oo. Ang sarap. Oh, saan ka na nakuha? Ang galing mo naman. Kanina pa ako nagbibig. Ang mahal ko din ito sa baba. Bilisan niyo. Ang boss niyo nag-ahit sa kayo. Ate May, malalim na dyan.